Namalaya na lang ni Lidyang nakasalampak na sila ni Alagaw sa lupa. Nakaharap ang mukha nito sa mainit na sikat ng araw. Nakapikit. May kung ano sa sikat ng araw na tila gustong-gusto nito. Napapangiti pa ang binata maya't maya. Hindi maiwasan ni Lidyang pakatitigan ang lalaking ni ang mga talampakan ay mamula-mula at tila lalong kumikisig sa kanyang paningin habang lumilipat ang mga sandali. Nagtagal ang kanyang mga mata sa prominenteng ilong nito, sa nakapikit ng mga talukap, sa pisnging kay kinis at sa labing bahagyang nakangiti. Saglit naglaro sa kanyang isip kung ano kayang pakiramdam ng pagdaiti nito sa kanyang pisngi, sa kanyang mga labi. Napapahiyang nagbaba ng tingin si Lydia. Tinuon ang mga mata sa lupang tuluyang nagiging mapusyaw na berde gawa ng mga damong unti-unting tumutubo. May kung ano sa presensya nitong hindi niya matukoy pa. Nais man niyang pakaisipin na agaw naman siya ng karisma nitong taglay na tila ba sapat na ang presensya nito upang hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Pumikit rin siya at dinama ang araw sa balat. Gusto rin kitang makita. Ani Alagaw na kinamulat niya ng mga mata. Tila nag-init ang kanyang pisngi nang masumpungan na nakatitig ito sa kanya. Saglit siyang inalipin ng kulay itim nitong mga balintataw. Ha? Patay mali siya niyang tanong. Sabi ko, gusto rin kitang makita. Diba, sabi ko naman sa'yo, kung nanaisin mo, makikita mo kami. Paliwanag nito na kinatungo ng dalaga. Nakaramdam ng bahagyang pagkailang, naghanap ng rason si Lydia upang magsalita. Nakita ang garapang nasa gilid niya. Agad dinampot at inabot kay Alagaw. Pakibigay kay Almasika. Nag-iisa na lang yan. Matagal pa raw makakaani ng pulot galing sa limponara. Nauutal na pahayag ni Lydia sa lalaking sa garapa rin na patingin. Hindi maitatangging kumislap ang mga mata nito. Naisip ni Lydia na malamang katulad ito ng kapatid na mahilig din sa matamis. Sinapo ng dalawang kamay nito ang isang kamay ni Lydiang nakahawak sa garapa. Bagamat bahagyang nagulat sa pagdidikit ng kanilang mga kamay, napakunot noo si Lydia. Napatingin sa mga palad nitong nakadikit sa kanyang kamay. Hindi masasabing lubos na malamig ngunit hindi mainit ang mga palad nito, tulad ng kanyang temperatura. Ngunit may kung anong presko na gumapang sa kanyang katawan. Hindi init, ngunit isang malamig at kaaya-ayang pakiramdam ang kanyang nadama. Nagtaas siya ng paningin at kinatagpo ang mga mata ng lalaking tila maraming gustong sabihin, ngunit piniling hindi magsalita. Bakit? Bakit malamig ka? Ang mga palad mo? Tanong ng dalaga na kinangiti ng lalaki. Pinutol nito ang pagkakatitig sa kanya bago nagwika. Maraming salamat dito. Paborito talaga namin ang matatamis. Lalo na ang tubig na nilalagyan na asukal o ng pulot. Ngunit ang pulot na galing sa limponara ang pinakapaborito ng aming lahi. Nagbibigay kasi ito ng karagdagang lakas at kung may pinsala sa katawan, nagpapahilom agad. Isa pa, ang tamis ng limponara ay hindi namin maihalin tulad sa kung ano. Tanging ang limponara lang ang kayang magbigay ng ganong malinamnam at matamis na panlasa sa aming mga dila. Mahabang wika ni Alagaw na kinilos ang mga palad at tuluyang binitawan ng kamay ni Lydia nang makuha ang garapang tangan. Asukal sa tubig? Tanong ng dalagang pinamulahan ng mga pisngi, ngunit hindi maiwasang mapangiti sa hindi niya malamang dahilan. Nakangiting tumango si Alagaw. Ano bang lahi niyo? Ganyan din magsalita ang kapatid mo, ngunit hindi naman tuwirang sinasabi kung ano bansa kayo nagmula. Maigi at hindi kayo nangingitim rito. Tanong ng dalagang lubos na nakukuryoso sa lalaking bagamat kakakilala lang nung nakaraan, ay tila ba hindi na iba sa kanyang paningin ngayon. Aaminin niyang
may paghanga siya sa lalaki. Sino bang hindi hahanga rito? Nasa lalaki na ata ang lahat ng maganda sa paningin kung tutuusin. Ang tawag sa aming lahi ay mga Prasinos. Anito, nasaglit inisip ni Lydia kung narinig na ba niya ang pangalan o terminong iyon, ngunit hindi sa kanya pamilyar. Lydia, pinapayagan ka bang lumabas ng gabi? Tanong nito nang hindi magsalita ang dalaga sa huling sinabi. Bakit? Tanging nasabi ng dalaga. May pasyalang binubuo nung nakaraang buwan pa at kadalasang sa gabi maraming tao doon. May tumutugtog, may ilang mga panindang angkat pa sa ibang lugar na hindi lahat binibenta sa merkado ng Santa Catalina. May sayawan rin. Anito pa na kinangiti ng dalaga. Ang totoo, hindi pa niya nararanasang lumabas tuwing gabi. Ngunit kung aayain siya nito, bakit hindi? Kinagabihan, sinigurado ng dalagang mahimbing nang natutulog ang mga magulang sa kabilang silid bago bumangon at nag-umpisang mag-ayos. Bagamat ingat ang mga galaw, nagising pa rin si Lenlen. Sinabi na niya kinahaponan pa ang pag-aya ni Alagaw sa kanya, maging ang pag-alis ngayong gabi. Natural, hindi niya pinaalam sa mga magulang sapagkat hindi siya papayagan kung ibang tao ang kasama niya at hindi si Elpidio, lalo pa at lalaki. Pupungas-pungas na bumangon si Lenlen, saglit pinakatitigan ng kapatid na abala sa pag-aayos. Tutuloy ka talaga? Tanong ni Lenlen sa kapatid na sinusuklay ang mahabang buhok. Hindi umimik si Lydia. Anong sasabihin ko pag nagtanong sila nanay? Anito pa na saglit kinalingon ni Lydia sa bunsong kapatid. Sandali lang ako. Gusto kong maranasan ng mga ganitong bagay bago man lang ako matali kay Elpidio. Sagot ng dalagang tumayo at may kinuwang kung ano sa sariling tokador. Ate, alam mo naman yung ginagawa mo, diba? Mag-ingat ka na lang. Tsaka umuwi ka kaagad. Paalala ng bunso na muling nagkumot at tinuloy ang naudlot na pagtulog. Sinalubong si Lydia ng malamig na simoy ng hangin. Agad niyang kinipkip ang makapal na alampay sa katawan at hindi na lumingon sa bahay na nilisan. Hindi na siya nag-abalang magdala ng ilawan. Kabisado niya ang daan. Hindi rin naman ganun kadilim ang gabi. Nagsisilbing liwanag sa daan ang malaki at bilog na buwan. Bago pa makarating sa daan ang binabaybay araw-araw, isang maliwanag na ilaw ang umagaw sa kanyang pansin, galing sa kasukalan. Bagamat napatigil, mabalis na nag-isip ang dalaga kung tutuloy ba o hindi, lalo nang mapansing patungo sa kanyang kinaroroonan ng ilaw. Namayani ang matinong pag-iisip. Akmang patalikod na siya upang bumalik nang tumawag ang pamilyar na boses. Si Alagaw. Lumingon si Lydia. Agad na sumpungan ng paparating na lalaki. Tangan ang may kalakihang ilawan na alanganing Petromax at alanganing malaking gasera. Ang kabuuan kasi ng ilawan ay tila malaking hugis ng sampagitang bobot, yung hindi pa namumukadkad. Kita ang loob na bahagi kung saan may maliit na metsa na roon nagmumula ang malakas na liwanag na siyang nagpalinaw ng kanilang kinatatayuan. Maging ang mga disenyo ng suot niyang bakya, nakikita niya na malinaw, buhat sa malakas na liwanag na nagmumula rito. Nang sinubukan niyang sulyapan ang lupa saglit. Nag-aalala ako, madilim ang daraanan mo. Ipagpaumanhin mo dahil hindi ako tumupad sa sinabi kong sa bayan na tayo magkita. Paunang wika ni Alagaw na kinailing lang ni Lydia. Saglit pa siyang luminga sa bahay nilang di kalayuan bago naglakad na. Agad siyang sinabayan ng lalaki. Nalipat ni Alagaw ang ilawan sa kaliwang kamay. Sa kanan tagiliran niya, hinandog niya ang braso bahagya upang abresyetehan ni Lydia.
Bagamat natigil ang paglalakad ng dalaga at napatingin sa mukha ng lalaki, nakangiti niyang pinatong ang isang kamay sa braso nito. Muling gumapang ang preskong temperatura nito sa mainit niyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, may mumunting kiliti na ang sumasali sa pagdaloy ng kung anong damdamin na unti-unting lumulukob sa kanila. Wala silang imikan habang binabagtas ang mahabang kalsada. Paminsan-minsan may bato o bahagi na mataas na lupang nasusulsol ng dalaga. Ngunit dahil nakakapit sa binata, hindi tuluyang nawawalan siya ng panimbang. Natigil sa paglalakad saglit ang dalaga nang maaninag ang isa pang liwanag na papalapit. Galing sa munting gasera marahil, sapagkat mahina lang ang ilaw na tumutunghay sa paparating. Isang may edad na lalaki ang makakasalubong nila. Napalunok ang dalaga, hindi maiwasang magtaas ng paningin sa lalaking kasama na sa kanya naman nakatuon ang mga mata. Baka kilala ko. Baka kilala ko. Hindi kasi ako nagpaalam sa amin. Nahihiyang amin nito sa napangiting lalaki. Sinabi ni Alagaw na bahagya siyang yumukod at huwag pansinin kung tuloy ang makakasalubong nila at malagpasan na nila ang paparating na siyang sinunod ni Lydia. Bahagya pa siyang kinabig papalapit nito. Pumulupot ang mga palad ng dalaga sa braso ni Alagaw. Dinikit ang katawan sa lalaki at yumuko. Sa lupa tinoon ang mga mata. Hindi inangat kahit nang makalagpas na ang nakasalubong nila. Sabi mo, pinapayagan kang lumabas kahit gabi. Natatawang wika ni Alagaw na kinataas ng mukha ni Lydia. Oo, ngunit hindi lalaki at estranghero kasama ko. Sagot ng dalaga na napangiti saglit. Nilingon pa niya ang lumagpas na nakasalubong. Estranghero pa rin ba ako sa'yo? Tanong ni Alagaw, ngunit umiling sa Lydia. Sa mga magulang ko, oo. Ngunit sa akin ay hindi na. Saglit na patanga si Lydia nang marating nila ang sinasabing pasyalan ni Alagaw. Halo ang pagtataka at pagkapantastiko. Alam niyang ikalawang bayan ang kanilang napuntahan, ang bayan ng San Agustin. Ngunit tila ba sa sandali lamang ang kanilang nilakad? O marahil, baka hindi na niya namalayan sa dami ng kanilang napag-usapan ni Alagaw. Bago makalapit sa bukana ng pasyalan, napalingon si Lydia nang humina ang liwanag na nanggagaling sa dalang ilawan ng lalaki. Nakita niyang may pinipihit ito sa isang bahagi ng ilawan, sanhi upang tuluyang mawala ang liwanag. Tapos inilapag lang sa isang bahagi ng matalahib na lugar. Tinanong ni Lydia kung hindi pa mawawala ang ilawan. Umiling lang si Alagaw bago ginagap ang kanyang palad at nag-umpisa na silang maglakad. Alam niyang mali. Hindi siya dapat pumayag na ipagsalikop ang mga daliri nito sa daliri niya. Hindi niya dapat suklian ang higpit ng bawat pagpisil nito sa palad niya. Ngunit ano bang laban ng dalagang bukod sa kumakabog ang dibdib sa pananabik na nararamdaman sa kauna-unahang pagkakataon ay nagugustuhan din ang presensya at lubos na napapalagay sa lalaking kakakilala pa lang. Alam niyang mali. Wala siyang nobyo. Hindi pa nagkakaroon kahit kailan. Ngunit ikakasal naman siya agad. Matatali sa lalaking hindi man lang niya naiisip bago ipikit ang mga mata sa gabi. At kung ididilat man niya sa umaga, hindi ito dumaraan sa kanyang gunita. Pagtataksil bang matatawag ang ginagawa niya? Marahil oo. Ngunit napakasarap lang ng sandali. Isang pakiramdam na kung muli niyang mararamdaman sa iba, lalo na sa piling ni Elpidio, kung matututunan niya itong mahalin, ay hindi magiging ganito ang pakiramdam. Hindi magiging ganito kasarap. Sigurado siya. Bago makapasok sa pinaka-entrada ay hinigit ni Lydia ang kamay upang kunin ang atensyon ng kadao palad. Tumigil sila sa paglalakad, bakas ang pagtatanong sa mukha ng lalaki nang ituon ang mata sa kanya.
Baka lang makalimutan ko dahil alam ko magiging masaya ang gabing ito. Uunahan ko na. Maraming salamat sa gabing ito, Alagaw. Matamis ang pagkakangiting wika ng dalaga. Hindi sumagot si Alagaw, ngunit sinuklian ito ng matamis rin ng ngiti ang sinabi ni Lydia. Hindi niya mabilang ang naglalakihang Petromax na nakakalat sa paligid. May kanya-kanyang pwesto ang mga nagtitinda. Iba't ibang produkto na katulad ng sabi ni Alagaw na hindi halos makikita sa merkado ng Santa Catalina. May mga bestito, ilang damit, ilang makukulay na panuelo at panyo. Ang una nilang nadaanan. Ang mga sumunod na bagay ay ilang gamit na pambabae, sapatos, sombrero, ilang laruan. Sunod ay ilang pwesto ng nagtitinda ng mga pagkain, minatamis, nakagarapang binurong ulam o bagoong, prutas at ibang gulay. Ilang pamilyar na muka ang nahagip ng mata ni Lydia na kanyang kinaputla. Agad namang nahalata ito ni Alagaw. Muli, nasakyan ng problema. Minungkahi nito na itaklob o ipandong ang alampay na suot sa ulo. Bagamat nagdalawang isip, sumunod na rin ang dalaga. Tinulungan pa nga ito ng binata. Ito ang nagbuhol ng dulong bahagi ng alampay upang hindi tuluyang malaglag sa kanyang ulo. Ang pagkakabuhol sa kanyang baba. Hindi maiwasan ni Lydiang mapangiti. Kaswal at komportable na ang pakiramdam niya kay Alagaw kahit hinahawakan na nito ang kanyang pisngi at ang kanyang ulo. Wala sa sariling umangat ang isa niyang palad. Sinapo ang kamay nitong bahagyang pinapasok ang ilang hibla ng kanyang buhok sa loob ng pamandong na alampay. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nanatili sa ganoong posisyon, kapwa nag-uusap ang mga mata. Ipagpaumanhin mo ngunit hindi ko mapaglabanan ng aking sarili na ikay hindi hawakan. Mahinang wika ng lalaki na bahagyang kinailing ni Lydia, ngunit walang sinabing anuman. Tara, minais ako ipakita sa'yo. Anito na bahagyang hinatak ang natawang dalaga. Isang may kalakihan tolda ang tinungo ng dalawa. Kakaalis lang ng 3 kabataan sa pwestong tinungo naman ni Alagaw bago niyaya ang dalaga palapit. Isang malaking lamesa ang nakaharang sa gitna kung saan siyang naghihiwalay sa lalaking nakabantay roon na siyang tumatao sa pwesto. Sa lamesa, may 4 na buslo na naglalaman ng 3 bolang gawa sa kahoy. Kasing laki ng mga kamao ng dalaga. 10 hakbang mula sa lamesang kinaroroonan ng 3 buslo, may isa pang lamesa ang naroroon at nakapatong sa ibabaw ang mga buslong 3 rin at wala namang laman. Nag-abot ng 50 sentimo si Alagaw sa nakabantay na lalaki. Inabot nito ang buslo na naglalaman ng 3 bola. Naintindihan ng dalaga ang laro. Kailangang maipasok o masalo ang bolang ihahagis ni Alagaw sa mga buslo na nasa kabilang panig ng lamesa. Marahil may premyo, anang dalaga sa sarili. Walang hirap na naipasalo ni Alagaw ang mga bolang kahoy na hinagis sa isang buslong katapat ng pinagkuhaan ng mga bola. Napapalakpak ang dalaga. Saglit siyang tinignan ni Alagaw at tila ba nahihiyang lumapit sa nakabantay na lalaki. At inabot ang buslong wala ng laman. May inabot naman ang nakangiting tagabantay. Isang bagay na nakabalot sa diaryong papel. Binati nito ang binata at kinamayan pa. Ilang pwestong may palarong kaaliwan ang dinaanan pa ng dalawa. Tuluyang naaliw si Lydia at nawala ang alinlangan at pag-aalala na baka may makasalubong o may makilala o baka may bumati sa kanya. Ang namimintig na mga paa sa paglalakad ang nagpasya sa dalawa na tumungo muna sa isa sa mga nakakalat na upuan na pandalawahan. Sinadya marahil iyon upang pahingahan saglit ng mga taong panay ang paglalakad sa gagawin na pasyalan. Saglit nagpaalam si Alagaw nang makaupo si Lydia. Pagbalik nito,
May dala na itong makapuno na nasa bao at inuming tsokolate na nasa babasaging bote. Inabot agad ni Lydia ang isang bote ng mainit-init pang tsokolate. Inilagay naman ni Alagaw ang bao ng makapuno sa gitna nilang dalawa. Tinusok roon ang 2 piraso ng kotsaritang gawa sa kahoy. May nilabas pa sa bulsa ang lalaki, ilang piraso ng kastanyas at isang supot ng maliliit at mapupulang presa. Kumain ang dalawa habang sa paligid nakatanaw. Panay ang kwentuhan at palitan ng impormasyon sa isa't isa. Mga bagay na maaring pag-usapan. Paboritong pagkain, petsa, nakapanganakan, at kulay, kasuotan at kung ano-ano pa. Nang matapos sa kinakain, nilabas sa suot na pantalon ni Alagaw ang bagay na nakabalot sa diaryong papel na napanalunan niya sa unang pwestong tinungo nila. Isang makapal na hiwa ng sabong mabango ang namalas ng dalaga nang tanggalin ni Alagaw ang diaryong balot. Agad na langhap ni Lydia ang kakaibang samyo nito. Alam niyang galing pang ibang bansa iyon, sapagkat walang ganoong sabon sa merkata ng Santa Catalina. Napakabango. Para sa'yo, ani Alagaw na kinakunot ng noon ni Lydia. Ngunit sa'yo yan, ikaw ang nakapanalo. Umiling si Alagaw, sinabing para sa kanya talaga ang sabon. Wala naman daw itong paggagamitan at ang samyo ay pambabae. Muli nitong binalot sa papel ang sabon at inabot sa kanya na hindi na tinanggihan ni Lydia. Hindi ko ito gagamitin. Ilalagay ko sa tokador upang bumango ang mga damit at baro sa loob. Anang dalaga na dinala pa sa ilong ang nakabalot na sabon. Saglit na patingin si Lydia sa tahanang abot-tanaw. Bago tuluyang lumalim ang gabi, pinasya nilang lisanin na ang pasyalan. Mula sa tahanan, nilipat niya ang mga mata kay Alagaw bago binaba sa mga kamay nilang magkasalikop. Paano? Dito na ako. Maraming salamat sa gabing ito. Anang dalagang tila walang balak ihakbang ang mga paa patungo sa bahay na abot-tanaw. Isang tipid ng ngiti ang sinagot ng lalaki bago dinala sa kanyang mga labi ang kamay na hawak. Napalunok si Lydia. Tila nadurog ang kanyang puso sa ginawa nito. Gustuhin man niyang makaramdam ng kaligayahan, pilit pinapaalala sa kanya ng matinong kamalayan na hindi iyon nararapat, na hindi dapat niya ginagawa ang mga ito, na hindi siya dapat nahuhulog. Bakit naman kasi? Ngayon ka lang. Tanging nasambit ng dalaga nang matitikan ang mga mata ni Alagaw. Hindi ko alam, ngunit natutuwa ako at nakilala pa rin kita. Anito na nilipat sa pisngi ang nanlalamig na kamay ng dalaga. Ito na yung huli. Hindi na tayo maaari pang magtagpo ng lihim. Mabigat na anunsyo ng dalaga. Tumango-tango si Alagaw. Binaba nito ang hawak na ilawan at 2 kamay na sinapo ang mga pisngi ni Lydia. Saglit naghinang ang kanilang mga mata bago tinawid ni Alagaw ang distansya ng kanilang mga labi. Mariing napapikit ang dalaga, kasabay ng pagdaloy ng masaganang luha sa bawat pisngi.